ng katawan. Ang pangalan niya ay galing sa pangalan ng grupo ng maliliit na isla sa Pasipiko. At sa ating kwento sa araw na ito, isang mahiwagang bikini ang madidiskubre ng isang dalagang napakababa ng kumpiyansa sa sarili at sa pangangatawan. Pero madidiskubre niya na may taglay itong kapangyarihan. Pero tulad ng lahat ng kapangyarihan, yung nandun sa kable man ng kuryente o sa politika, absolute power corrupts, or power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Yan daw ang sabihan. Pero mga kapatid, kung paano malalasing ang binibining ito sa kapangyarihan ng isang piraso ng kasuotan, yan ang ating malalaman sa kwentong sinulat po ni Macris Magboo Orpilla para sa Sana Lord, mga kapatid, ngayong Lunes ng Kababalaghan. Ito na po ang dula nating, of course, hiniram natin to sa kanta at sa, alam na yung pelikula, Bikining Itim. Sa iyong inaakalan. Kaloka? Ano bang mga laman ng mga kahon mo? Ang bibigat! Sabi ni Tito Jimmy, iwan na raw at ibenta ang mga di naman kailangan. Pero parang buong bahay talaga pa rin yung binitbit mo rito sa probinsya. Hindi na uubos yung ina-unload mong kahon mula sa pickup truck. Huwag kang maingay. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Ay, mga libro yan. Alam mo namang yan lang ang hilig ko, magbasa. Uso na ang digital reading platforms ngayon, no? Ikaw na lang ate yung nakikita ko nagbabasa pa ng mga librong pisikal. Ay, nako. Mamaya ka na lang magtatatalak dyan. Tulungan mo ko dito sa isang kahon ng mga libro. Mabigat eh. Baka mahulog ako kapag akong nagbaba nito. Abutin mo muna. Ay nako, ayoko na. Masakit ng likod ko at isa pa, masisira tong kuko ko. Ang mahal ng pagpapasoft gel extension ko rito tapos masisira lang sa pagkakargador. Ay nako, papasok muna ako sa loob. Kukuha ako ng gloves para hindi masira ang kuko ko. Soraya, tulungan mo muna. Magandang hapon, miss. Ako na lang ang tutulong sa'yo. Nakakahiya. Nahulog ako at nasalo ng lalaking to. Paano na lang? Anong gagawin ko? Siguradong pulang-pulang mukha ko sa kahihiyan. Ah, miss? Okay ka lang? Miss, nasaktan ka ba? Miss? Oo. Nasaktan ka? Saan? Pero nasalo naman kita. Saan masakit? Hindi. Ang ibig kong sabihin, okay lang ako. Hindi ako nasaktan. Pwede mo na akong ibaba. Salamat. Oo nga. Di pa pala kita na ibababa. Ito. Ako nga pala si Aldrin. Nakatira ako dyan sa katapat na bahay kasama ko ang mga magulang at kapatid ko. May family-owned hardware din kami sa bayan. Tulungan na kita. Ako na magbababa na ibang kahon. Nahulog pa tong isa at kumalat ang laman. Oh, wow! Ang dami libro! Saan lahat to? Oo. Parehas pala tayo. Mahilig din ako magbasa at mangolekta ng mga libro. Aba. Ano tong nasasaksihan ko dito, ah? May nakilala ka na agad at nakapag-moments na kayo kahit saglit lang ako nawala? Ano ba, Soraya? Nakakahiya ka. Huwag kang ang ganyan. Tinulungan lang ako ng tao. In fairness, awala si Kuya. Gwapo, matangkad at mukhang mabango kahit medyo on the dark side. Tall, dark, and handsome ang datingan. Hi. Ako nga pala si Aldrin. Diyan lang sa tapat ng bahay namin. I know. Narinig ko kanina. At narinig ko rin hindi man na nagpakilala tong kausap mo. Ay, nakakaloka kanina. Ito na nga ang yummy na palay lumapit na, yung pasinusunggaban.
Ginawa mo pa akong manok. Huwag ka nga makulit. Baka marinig tayo, nakakahiya. Pwedeng malaman ang names nyo if you don't mind. Of course we don't mind. So, this is my cousin and best friend, Nina. At ako naman si Soraya, at her service. Magpinsan pala kayo. Nice to meet you both. May handshake. Ang laki ng kamay at ang tigas. Bubuhatin ko na itong mga kahon, ha? So, paano? Papasok ko na ba to sa loob? Sure! Sige, sa may labas ng pinto ko na lang ilalagay. Mabilis lang to. Huwag na sa labas, ipasok mo na lahat sa loob. Okay, sige. Relax lang kayo dyan. Ako nang bahala. Kita mo yan? Ang laki ng biceps. Tapos kita sa likuran ng manipis niyang t-shirt yung muscles ng likod niya. Ang hot! Hindi ko masyadong naaninag yung harap pero mukhang may abs. Soraya, tama na please. Oo na, titigil na ako. Pulang-pula na yung mukha mo. Hinihingal ka pa. Baka himatayin ka pa dyan sa kaba. Masisi pa ako ng tatay mo. Inom ka muna. Pasensya na ha, bottled water lang ang meron kami. Hindi pa malamig. Okay lang. Tubig lang din naman ang kailangan ko. Nasaan na nga pala ang pinsan mo? Bigla na wala. Hindi ko rin alam eh. Kanina nandito lang. Ito nagchat si Soraya. Bibili lang daw siya ng merienda. Nako, don't mind me. Kung para sa akin yung merienda, wag na. Naipasok ko naman na lahat ng kahon. Samahan na lang muna kita hanggang di pa bumabalik ang pinsan mo. Naku, wag na. Umuwi ka na. Ano, ang ibig kong sabihin, ayokong makaistorbo. Baka may gagawin ka pa. Ayos lang naman ako dito. Pwede ko ba makita ang book collection mo? Kahit hindi ngayon, kapag naayos mo na lang, or pwede naman kitang tulungan magayos. Bakit? Sabi ko nga kanina, di ba? Mahilig din kasi ako magbasa. May mini library ako sa bahay. Kapag may time ka, pwede kitang i-tour. Bakit nga? Librarian ka ba? Kapag may library sa bahay, librarian agad. Hindi ba pwedeng book collector lang and reading enthusiast? Ay, sorry Hindi kasi talaga ako sanay makipag-usap sa mga tao. Don't say sorry. Hindi naman ako na-offend. Maganda at marangal na trabaho naman ng pagiging librarian. Nina, tumatawag lang sandali ang kapatid ko. Uuwi muna ako. Salamat dito sa tubig, Salamat din sa tulong mo. Bye, Nina. See you. Kapal lang alikabok. Parang kahit i-vacuum cleaner ko, hindi malinisan to. Ay, alam ko na. Basang-basahan at mop na lang. Hala, sira bang bumbilya o pundido? Parang mamamatay pa ang ilaw dito sa attic Baba na lang muna ako. Baka biglang mawala ng ilaw. Wala pa naman akong dalang cellphone. Ay, kabayo! Bakit biglang sumara ang pinto? At iindap-indap pa ang ilaw? Namatay pa ang ilaw. Paano ako bababa nito? Bahala na. Kakapain ko na lang. Sana lang hindi ako mahulog sa hagdanan pababa. Ay, kabayo! Nabatid pa ako! Biglang bumukas ang ilaw. Kahon? Bakit may kahon? Paano nagkaroon ng kahon dito sa sahig? Parang wala naman to rito kanina. Bagong lipat ng bahay sa lalawigan, sila Nina kasama ang kanyang tatay na si Jimmy at ang pinsang si Soraya. Nakilala niya ang kapitbahay na si Aldrin at sa una nilang pagkikita ay parang medyo alanganin.
ang una nilang usapan dahil talagang likas na mahiyain itong dalaga. Pero nakatakda ng magbago ang kapalaran ni Nina dahil sa kanyang matutuklasan sa bagong lumang bahay nila sa probinsya. Kung ano yan, mga kapatid, yan po ang ating dapat abangan at ang mismong ating susundan sa oras po na 10:11. Welcome sa isa na namang edisyon ng paborito nyong radio drama program. Ngayon at kailanman mula dito lagpas-lagpas pa sa Pasay, pabalik ng Bulacan hanggang sa kabilang panig ng buwan. Mga kapatid, ito po ang programang Sana Lord. Ako po ang inyong lingkod, Lourdes de Vera, mga kapatid. At hanggang alas 11:30 tayo magkikwentuhan. Ano man ang iyong ginagawa, basta lumalaban ka ng patas, sagot namin ang kwento. Basta tuloy mo lang ang ginagawa mo, mga kapatid. Sa lahat po ng uring manggagawa, sa lahat po ng uring mananahi, sa lahat po ng miyembro ng Hukbong Bughaw Blue Army, mga SG natin dyan. Alright, kasama po ninyo kami. Lahat po ng magigiting na delivery riders habang mainit po ang panahon. Kwento, sagot namin ngayon. Alright, ako po yung lingkod, Lourdes de Vera. Sa oras po na 10:12, kami po yung mambibitin muna at kung anong mangyayari dito sa dalagang nagngangalang Nina. Yan po ang dapat nating abangan. Dahil kami po yung mambibitin muna. At alam mo na yan, magbabalik po ang Sana Lord makalipas lamang ang ilang paalam. I can feel it. Balita, impormasyon, serbisyo sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa balita. Balita alas 3. Balita alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simulan ang araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Filon, DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Heart to Heart, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christy per Minute, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Pauwi ka na ba? Bitbitang kilig o konting sakit sa puso? Simula May 4, LSS na. Love Stories and Songs. Kung saan bawat kwento may katapat na kanta. Makinig sa tunay na love stories ng mga katulad mo. Mag-share, maki-relate, at baka mahanap mo na rin ang sagot sa puso mo. Kasama si DJ Makirena. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. LSS, Love Stories and Songs. Dahil lahat ng kwento may soundtrack. Dito lang yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapatuloy ang radio drama ng buhay. Sana Lord.
sa True FM sa 105.9. Sana Lourdes, three-peat winner as most development-oriented radio drama sa UPCOM Broadsong Gandingan Awards. Nagbabalik mga kapatid ang paborito ng radio drama program. Ang Sana Lourdes. Give me a break! Okay, di-break na tayo. Tama na yan! Mga kapatid, ako po si Lourdes de Vera. At ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang kasuotan na wala pa tayo sa usapin ng mahika o anumang kababalaghan. Tunay na mahiwaga. Ang kabalintunaan dyan, ito yung mahiwagang piraso ng kasuotan na sa kakaunting tela lamang ay napakarami ng binubunyag na sikreto. At kung sikreto lang pag-uusapan natin sa oras po na 10:17, ito na mga kapatid ang pagpapatuloy ng ating kwento. Sa anumang bahay na nililipatan, ang isang dapat mong malaman ay ito. Matutukoy mo lamang ang tunay na sikreto at ang tunay na pagkatao ng dating mga residente sa isang bahay. Hindi sa pag-usisa sa mga dekorasyon o sa mga naka-frame ng mga larawan ng pamilya at iba pa. Hindi sa mga muebles, hindi sa mga nakatago doon sa kanilang mga aparador, kundi sa kanilang mga bodega. Kung kakalkalin mo lamang ang laman ng mga ito, doon mo malalaman ang pinakamadidilim na lihim ng mga nakatira dyan. At sa kwento ni Nina na bagong lipat lamang sa probinsya, sa kanilang bagong bahay ay literal na may natalisod siyang kahon sa kanilang attic. Sosyal, may attic. Isang kahon na wala naman dati doon. Pero ang nilalaman nito ay tunay na babago sa kanyang kapalaran. Kung ang laman ba nito ay isang manghuhula, 8-ball na may magic powers. Parehong hindi. Pero kung ano yan, tama ng satsat, Lourdes de Vera. Ituloy na po natin sa Sana Lourdes ang kwentong sinulat ni Macris Magboo Orpilla. Mga kapatid, atin mong patuloy na dinggin ang dulang pinamagatang Bikining Itim. Bakit nakalak tong attic? Akala ko nandito si Nina. Baka bumaba na. Pero hindi ko naman siya nakita. Ay naku, kakaloka. Sabi niya tulungan ko siya maglinis ng attic para ilalagay niya sa loob ang mga libro niya tapos wala naman pala rito. Makababa na nga. Ay, si Tito Jimmy tumatawag. Hello, Tito? Soraya, kamusta kayo ni Nina dyan? Ay, okay naman po, Tito. Naipasok na namin yung mga gamit na dala niya kanina. Aayusin na lang po namin at maglilinis ng buong bahay. Sige. Bukas ng umaga pa ako babiyahe, dala ang huling batch ng mga gamit natin. Pagdating ko, tutulungan ko na lang kayong maglinis. Naku, Tito, sa isang araw pa naman yung bukas ng boutique and flower shop namin ni Nina sa bayan. May free time pa kaming dalawa. Kami na lang po maglilinis. Pwede na rin kami magtayo ng cleaning service. Nakaisip ka na naman ng bagong business venture. Syempre naman, Tito. Ang hirap ng buhay ngayon, no? Dadagdagan namin ang kikitain namin para may pambayad ng tax. Panggastos ng mga korap na politiko. Ikaw talaga. Naisingit mo pa yan. Sige na, babay na. Bukas na lang. Sige po, ingat po. Makababa na nga lang. Wala naman yata talaga si Soraya sa loob ng attic. Alam ko na. Bibili muna ako ng ulam sa karinderyang nakita ko kanina.
alikabok ng buong paligid. Pero itong kahon kung saan napatid ako, ang linis. Parang hindi tinatabla ng alikabok. Ala, may duga yata sa loob ng kahon eh. May gustong kumawala mula sa loob. Anong gagawin ko? Takot pa naman ako sa daga. Ay, bahala na nga. Bubuksan ko na lang. Ano to? Tumigil na sa paggalog. Ano to? Dalawang tela? Bikini? Bikining itim? Hindi to dapat makita ni Soraya. Aasarin ako nun. Baka sabihin pa niya sa akin to. Itatago ko na nga lang. Uy, paano naman kikita ang shop natin kung lagi ka lang nasa sulok? Paano kung wala ko rito? Sino magtitinda sa mga clients? Ay, o sige ganito. Mag-training ka na wala ako. Bibili ako ng agahan. Iiwan muna kita rito. Wag! Huwag mo kong iwan dito. Uy, please. Huwag kang umalis. Ako na lang yung... Ikaw na lang bibili ng agahan? Talaga ba? Lalapit ka pa nga lang sa ibang tao, nanginginig ka na sa kaba. Nahihiya nga ako eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, sa opisina lang ako pwede. Hindi ako pwede sa mga ganitong may customer interaction at service-related industry. Pagbili nga lang sa tindahan, hirap na ako. Bakit kasi pinag-resign mo ko tapos inayang magnegosyo? Hello, Earth to Nina! Nakalimutan mo na ba na lumipat tayo ng probinsya dahil sa galit ng tatay mo nang malamang binubuli ka sa opisina ninyo? Kay Tita Jimmy nga galing ang kapital ng negosyo natin, di ba? Kaunti nga lang yung ambag ko eh. Pero naalala ko na may mga kaopisina mo. Mga hayop sila. Ay, Soraya, ang bibig mo. Eh bakit? Totoo naman ah. Mga hayop talaga sila. Ginagawa kang utusan kahit supervisor dapat ang posisyon mo based sa educational background mo. Tapos lagi ka pang inuutusan magtimpla ng kape ng mga hayop na yon. Feeling nilang gaganda nila yung ang kakapal lang naman ng mga makeup. At eto pa, hindi ka pa pinapasahod on time. Ikaw na tong halos sa opisina na tumira, hindi ka pa sumasahod na maayos. Uy, Soraya, huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo nakakahiya eh. Kakainis ka naman ang aga-aga. Hey! Kailan ka ba kasi matututo, Nina? Magkaroon ka naman sana ng kaunting self-confidence lang. Matuto ka magreklamo sa iba. Sa akin ka lang nakakapagsalita ng pabalang eh. Sa iba, hindi ka makatingin ng diretso. Lagi ka nakayuko, nauutal ka. Hindi ka naman bulol. Wala ka lamang diferensya. Pero kapag may ibang tao, minsan nangangatal ka pa sa takot. Hindi ka naman nila kakainin eh. Ano sila, dinosaur? Soraya, alam mo naman. Oo, alam ko. Nabuli ka nung bata pa tayo hanggang sa pagtanda mo na. Hindi ka naman kasi nagsusumbong sa akin o kay Tito Jimmy. Pero dati pa yon, mag-move on ka na, Nina. Hindi na ikaw ang dating payatot at maliit na Nina. Soraya, huwag ka nang maingay, please. Nina, uulitin ko, matangkad ka. Baduy nga lang, pero sexy. Makapal lang ang salamin mo, pero kapag isinuot mo yung bigay kong contact lens sa'yo at binawasan mo yung kilay mo na parang gubat sa kapal, it would really make a lot of difference. Makikita mo na, maganda ka naman talaga. Uy, Soraya, huwag ka na sabing makulit eh. Baka may makarinig pa sa'yo, maniwala pa sa sinasabi mo. Nakakahiya, sabihin pa nila, ilusyonada ako. Lukalakang to. Anong... Ayan, may client. Nina Raya Shop, how can we help you? Uy, Aldrin! Uy, Aldrin! Sakto, andito ko ulit. Lalabas muna ako Pakitulungan naman si Nina magbenta. Saglit lang ako. Bibili lang ako ng almusal, tsaka magpapahangin at na-high blood ako ng bongga. Huwag ka nang bumili ng breakfast. Dinalan ko kayo. Bakit? Naparami kasi ang luto ni nanay ng sopas kanina. Naisipan ko dalhin na lang sa hardware namin at dito na ang sobra. Nabigyan ko na matauhan ko. Para sa inyo talaga itong dala ko. Amazing! Panalong-panalo talaga na laging sobrang niluluto nyo. Parang isang buwan na kami rito, lagi kang may dalang almusal. May karinderya ba kayo at laging ang dami magluto ng nanay mo? Soraya, nakakahiya. O siya, biro lang yon. Salamat sa pagkain.
Pero wait lang, dito muna kayo. Bibili na lang ako ng soft drinks. Kahit may stock pa sa ref sa loob. Para lang maiwan ko kayong dalawa. Uy, Soraya! Uy, Aldrin na, kapag may customer, alam mo na. Oo, sige. Ako nang bahala. Don't worry, Aldrin! Tatagalan ko pagbalik! Nina, kain ka na. Salamat. Pero mamaya na lang. Busog pa kasi ako eh. Yan ba yung busog? Kumakalam na nga sikmura mo eh. Sige, kung ayaw mo kumain dahil nahiya ka sa akin, eto na lang ang tingnan mo. Ano to? Buksan mo para malaman mo. Oh my gosh! Limited hardbound edition ng book na hinahanap ko. Saan mo nabili? Pwede mong ituro para makabili rin ako? Wow, kaya mo naman pala magsalita ng diretso at nakangiti ka pa. Ang ganda mo talaga. Sobra. Ano? Ano kasi, dalawang na-order ko. Sobra, kaya nagkamali ako ng click sa quantity. Sa'yo na lang yan. Yung isa. Talaga? Sige, magkano? Babayaran ko. Naku, wag na. Isipin mo na lang. Welcome gift ko sa'yo. Gift? Bakit? Welcome gift nga eh. Yun na ang reason. Ay, teka. May customer. Don't worry. Ako nang bahala rito. Nina Raya Shop, how can we help you? Hi. Buti may bantay pala. Kala ko kanina sa labas, walang tao sa loob eh. Buti naman hindi niya napansin si Nina. Sir, ano palang order nyo? 5 dozen na red roses. Kaya niyo bang i-arrange to ng biggest flower wreath? I want to surprise someone. Shh, Nina, okay ka lang? Ano kaya nangyari kay Nina? Bakit parang biglang hinimatay? Si Nina, na may personalidad na hindi babagay sa anumang trabaho na kailangang humarap at makipag-usap sa tao. Kahit na ito ay pagnanegosyo. Ang pagiging mahiyain pala ni Nina ay may pinag-uugatan. Isang matinding trauma na naranasan nung kanyang kabataan. Siya ay dumaan sa labis-labis sa pang-aapi mula sa mga kalaro hanggang sa opisinang pinagtatrabahuhan. Pinili niyang magkulong na lamang at humanap ng seguridad sa mga mundo at karakter sa pagitan ng mga pahina ng mga aklat. At dala pa rin ni Nina ang trauma hanggang ngayon. At isa ring dahilan kung paniniwalaan ng pinsan kung bakit hindi niya magawang mag-ayos at pagandahin ang sarili. Pero hindi po malayo ang pagkakataon na babago sa lahat. Babago sa pagtingin ni Nina sa kanyang sarili at kung paano rin siya titingnan ng mga tao sa kanyang kapaligiran. Mga kapatid, kung ano pong ibig sabihin niyan, sa oras sa 10:30, kami muna ay mambibitin. At sana'y nakatutok ka pa rin sa pagbabalik ng Sana Lourdes. Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng... Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa Balita. Balita Alas 3. Balita Alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita Alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simula ng araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9
Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Pauwi ka na ba? Bitbitang kilig o konting sakit sa puso? Simula May 4, LSS na Love Stories and Songs, kung saan bawat kwento may katapat na kanta. Makinig sa tunay na love stories ng mga katulad mo. Mag-share, maki-relate, at baka mahanap mo na rin ang sagot sa puso mo. Kasama si DJ Makirena. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. LSS, Love Stories and Songs. Dahil lahat ng kwento may soundtrack. Dito lang yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi? Aminin mo na, hindi ka nag-iisa. Simula May 4, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Ito ang True Confessions. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, Mga sekreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas. at relasyon. Lahat pag-uusapan. Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labuching and DJ Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa balita. Balita alas 3. Balita alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simula ng araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Pauwi ka na ba? Bitbitang kilig o konting sakit sa puso? Simula May 4, LSS na Love Stories and Songs, kung saan bawat kwento may katapat na kanta. Makinig sa tunay na love stories ng mga katulad mo. Mag-share, maki-relate, at baka mahanap mo na rin ang sagot sa puso mo. Kasama si DJ Makirena. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. LSS, Love Stories and Songs. Dahil lahat ng kwento may soundtrack. Dito lang yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi? Aminin mo na, hindi ka nag-iisa. Simula May 4, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Ito ang True Confessions. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, Mga sekreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas. at relasyon. Lahat pag-uusapan. Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labuching and DJ Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa balita. Balita alas 3. Balita alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan!
yan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simulan ang araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good Morning, Bayan! Sa True FM sa 105.9. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Pauwi ka na ba? Bitbit ang kilig o konting sakit sa puso? Simula May 4, LSS na. Love Stories and Songs. Kung saan bawat kwento may katapat na kanta. Makinig sa tunay na love stories ng mga katulad mo. Mag-share, makirelate, at baka mahanap mo na rin ang sagot sa puso mo. Kasama si DJ Makirena. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. LSS, Love Stories and Songs. Dahil lahat ng kwento may soundtrack. Dito lang yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi? Aminin mo na, hindi ka nag-iisa. Simula May 4, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Ito ang True Confessions. Walang filter, walang huhusga. Marites! Para di mahuli, mamaya na maghugas ng plato. Dahil walang kamay na kailangang hugasan sa kwentuhang alamang punot dulo. Christy per minute. Christy per minute. May maililihim ba kay Nanay Christy? Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Balik tayo sa kwento ng iba. Kwento mo rin ba? Sana Lord sa True FM sa 105.9. Alright, Ginoong Ian Mayor ng bandang Up Dharma Down. Tuloy natin ang kwento natin, Ian. Hindi po yung pinag-uusapan natin. Hindi po yung kwento natin ngayon dito sa drama ko. Hindi ang tinatawag na Bokalista Saga o Bokalista Serie. Dapat siguro may magsulat din ng ganong radio drama. Hanap sila ng bokalista ng banda. Rock and roll. Hanggang natagpuan nila isang araw. Sa gitna ng kakahuyan. Alright mga kapatid, nagbabalik po ang programang Sana Lord. Sana po'y suabing-suabe ang inyong Lunes. Sa lahat ng may hangover, katulad ng iba dyan. Alam niyo na kung sino yung mga yan. Huwag nang magpalusot at sabihin sa amo na masama raw ang pakiramdam. At talagang masama ang pakiramdam mo kung tumodo ka sa pag-iinom. Wow! Ang sarap ng that king. Nasaan blade talaga? Blade na hinihiwa ngayon ang pakiramdam ng mga ganon. Sa oras po na 10:39, mga kapatid, balikan na po natin ang ating kwento. Abala na ang magpinsang Nina at Soraya sa bagong binuksang negosyo sa probinsya. Pero isang araw ng labada ay may nadiskubre ang pamilya ni Nina sa tambak ng mga lalabhan. May isang maliit na piraso ng kasuotan. At itim ang kulay niyan. Ba't kaya itim, Erwin Ocaña? Saang bahagi? Bakit? Nangingitim. Ito ba yung tipong side A, side B? Brown sa likod, dilaw sa harapan. Huwag ganyan. Sa lahat po na nag-aalmusal, sa lahat na nag-aagahan, kasing tabi po sa pagkukumpara sa cassette tape. Ang kapalaran daw mga kapatid, gustuin mo kahit gaano ka gusto o kahit gaano katindi, ang pagtanggi mo ay lagi may paraan para magparamdam. Pero anong kinalaman ng detaling yan sa ating pinakikinggan? Wala na pong ibang pwedeng gawin
kundi ituloy ang pakikinig sa ating kwento ngayong Lunes ng Kababalaghan. Lunes ng misteryo at kadiliman ng kasuotan. Sa oras po na 10:41 mga kapatid, tuloy na po natin sa Sana Lord ang dulang pinamagatang Bikining Itim. Anak, may mga bagong labang damit sa washing machine. Naiwan na ata, parang kagabi pa ito dito eh. Hindi ba yun mamamaho kapag hindi na ibalad sa araw? Papa, hindi po. Tuyo na po yan. Automatic ang washing machine na binili ni Soraya. Kukuhanin ko na lang po. Sige, kunin mo na. Lalabas muna ako. Sabi ko kay paring Estong, dyan sa tapat, maglalaro kami ng pusi matapos maggagahan. Doon na rin ako kakain sa kanila. Lagi naman maraming niluluto ang asawa niya eh. Ay, sige po. Pero laro-laro lang po yan pa ha. Huwag na magpustahan, masama magsugal. Ikaw naman, pabayaan mo na kami. Inip talaga kaming mga senior. Mahirap pala kapag retired na. Wala nang magawa sa buhay. Papa, pwede naman kayong magnegosyo ng gusto ninyo. Dapat hindi lang kami ni Soraya ang pinondohan ninyo. Ang seryoso mo naman, anak. Ayos na yan, para wala na kayong amo ng pinsan mo. Kayo mismo ang dalawang boss. O siya, lalabas na ako. Ayusin mo na yung mga damit, ha? Opo. Oh my gosh! Anong nangyari dito? Bakit nag-shrink lahat ng underwear ko? Walang natirang maayos? Pero bakit nandito rin ang bikining itim? At sa lahat ng panloob na lumiit at nasira, ito lang ang maayos pa. Ay, naku. Bakit kasi naniwala ako kay Soraya na dapat labhan lahat ng undies ng isang salang lang dito sa automatic na washing machine niya eh. Para tipid sa sabon, tubig at kuryente. Dapat talaga kinamay ko na lang eh. Kaso may mga sugat ang kamay ko dahil natusok ng mga tinik ng rosas nung isang araw. Ay, nilabhan ko pa naman lahat ng panloob ko. Paano ngayon to? Wala akong underwear ngayon bukod dito sa ternong bikining itim na to na hindi ko alam paano napunta sa labada ko. No choice na ako. Kailangan kong maligo at magbihis para magpunta na ng tindahan. Lumuwas ng Maynila si Soraya para sa workshop ng flower arrangement. Kaya walang ibang tatao doon kung hindi ako lang. Pero, kaya ko ba talaga to? Kaya ko ba na ako lang mag-isa? Hello? Sino to? Ano ba, Nina? Ako to si Soraya. O bakit naman nauutal-utal ka pa rin dyan, ha? Phone call na nga lang para ka pa rin binibitay kapag may kausap. Paano ka makakabenta ngayon yan? Ay, bumalik ka na kasi dito. O dapat wag na lang ako magbukas ng shop ngayon. Teka, i-speakerphone kita ha. Masakit ang kamay ko eh. Nina, maraming piestahan ngayong summer. Maraming nag-order ng bulaklak at mga gown para sa mga sagala at iba pa. Kaya sayang yung business natin kapag magsasara tayo kahit isang araw lang. Di ba sinabi ko na yan sa'yo? Hintay ka nga, asan ka na ba? Ang assistant na sinabihan ko baka mauna pa sa shop. Kakaligo ko lang, magbibihis pa lang ako. Naku, bilisan mo ha. Tanghali na. Driving pa rin ako papuntang Maynila eh. Huwag mo ibababa kasi inaantok ako. Magsikahan muna tayo habang naghahanda ka para magpunta ng shop. Oh, sige. Wala naman akong choice kundi sumunod sa lahat ng sasabihin ni Soraya. Siyang nakakaalam ng mga bagay pagdating sa negosyo at pakikiharap sa mga tao. Ay, ito ang bikining itim. Nag-iisang underwear set na pwede kong gamitin. Isusuot ko muna to dahil wala naman akong pagpipilian. Sasabihan ko na lang si Soraya mamaya na bilhan ako sa Maynila ng mga ganito. In fairness, ang ganda ng tela nitong bikining itim. Malambot. Susuot ko na pati ang pang itaas. Parang masyado naman yatang pang push up to ng dibdib. Hindi kaya masikip to sa akin? Ay, bahala na. Basta isusuot ko na. Hello? Oy, Nina! Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka na nagsasalita? Nina! Nina!
Hey, Soraya, I have to go now. Sayang ang oras, maglalagay pa ako ng makeup. I don't want to talk to you right now at nakaka-distract ang presence mo. Bye! Oh my freaking gosh! Looking at the full-length mirror, I can say na, ang ganda-ganda ko naman talaga. Huwag na kaya ako magsuot ng damit? Baka mas mabuti pa kung mag-bikini na lang ako. Total, perfect naman tong 36, 24, 36 ko na vital statistics. Bongga! Good morning, Nina. Dinalan kita ng breakfast and lunch. Sorry, di ako nakapunta agad ah. May bulk order kasi kanina sa hardware. Nina? Parang nagbago si Nina. May kakaiba sa kanya. Pagkain daw. Gusto ba mamaya dalang kita ng dinner? What time ka ba magsasara, Nina? Hanggang 7 lang ang shop. Pero kung gusto mong agahan natin, fine with me. Nina? Nina, ikaw ba talaga yan? Uy, Aldrin! Ikaw pala! Don't worry about me. Binilhan na ako ni Jeric ng pagkain. If you want, ikaw na lang ang kumain ng dala mo. Oh, may mga customers pala. Miss Beautiful, magkano pa-arrange na isang bouquet ng tulips? Hoy, nauna akong pumasok. Ako muna bibili. Ako una nakakita kay Miss Beautiful. Ako ang unang bibili dito sa shop niya. Pumila kayo doon sa labas. Inak mo. Bakit ako pipila? Ako na dito. Ano ikaw? Ako na unang pumasok eh. Uy, kung hindi ko sinabi sa inyo may magandang staff dito. Hindi nyo nga papansinin itong boutique and flower shop na to eh. Hey boys, isa-isa lang. Ganun talaga kapag maganda, pinipilahan. Anyway, welcome to Naraya's. Let me assist you. One by one. Medyo matatagalan lang kasi masakit pa yung kamay ko eh. Pero if you wanna help me, I'd be more than willing. My goodness! Parang may mahika ang bikining itim. Biglang bumago sa pagkatao at kaanyuan ni Nina. Mula sa pagiging baguy, mahiyain at walang kadating-dating. Ngayon ay nag-uumapaw na ang sex appeal at kumpiyansa sa sarili. At lahat ng lalaki sa kanyang kapaligiran ay nahuhumaling na lamang at bumubula ang mga bibig habang nag-iinit ang katawan. Hindi po ako sanay sa ganito pong Kung sitwasyon. bakit nauulol ang malalaking yan, mga Medyo kapatid, maganda sa po ako eh. oras pang artistahin daw. Aba, sinong artista? Si Binaboy Pansito. mo. Oy, gwapo si Pansito ng bata niya. 10:49 ang ating oras, mga kapatid. Abangan ang mga susunod na mangyayari sa kwento ng misteryo, tawa, at dilim. Ito na, mga kapatid, babalikan po natin ang kwentong pinamagatang Bikining Itim dito po sa Sana Lord. Kami muna ay mambibitin. Basuka, mapapalabang ka. I step out in my new bikini, heads turning when they see me, keeping it ocean breezy. Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa Balita. Balita Alas 3. Balita Alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita Alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simulan ang araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. At Fayon DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga.
sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Heart to Heart, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang 1:00 ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christopher Minute, 1:00 hanggang alas 2 ng hapon sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, Idol Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Pauwi ka na ba? Bitbitang kilig o konting sakit sa puso? Simula May 4, LSS na Love Stories and Songs, kung saan bawat kwento may katapat na kanta. Makinig sa tunay na love stories ng mga katulad mo. Mag-share, maki-relate, at baka mahanap mo na rin ang sagot sa puso mo. Kasama si DJ Makirena. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. LSS, Love Stories and Songs. Dahil lahat ng kwento may soundtrack. Dito lang yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi? Aminin mo na, hindi ka nag-iisa. Simula May 4, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Ito ang True Confessions. Walang filter, walang huli. Ang gulo ng kontrobersya. May maililihim ba kay Nanay Christy? Christy for Minute. Christy for Minute. Kasama si Romel Chica. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon. Kapag busog sa pananghalian, mas busog sa chikahan. Christy for Minute. Huwag pahuhuli Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Orinsyang Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, Idol Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Pauwi ka na ba? Bitbitang kilig o konting sakit sa puso, kung saan bawat kwento may katapat na kanta. LSS, Love Stories and Songs. Makinig sa tunay na love stories ng mga katulad mo. Mag-share, maki-relate, at baka mahanap mo na rin ang sagot sa puso mo. Kasama si DJ Makirena. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. LSS, Love Stories and Songs. Dahil lahat ng kwento may soundtrack. Dito lang yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ano ang laman ng puso mo? Ang sweet naman niya. Gusto niya talaga ako. O yan na. Opo, mga ganun. Bumigay na. Love Pero bomb. Kaya pa ba? kwento naman muna nung nawalang love life ko. Baka naman nandyan. Heart to Heart. Hayaan mong timbangin ni Kuya Poy ang laman ng puso mo ngayon. Di ba, alam nyo naman, iba't iba ang pinaguhugutan ng ating mga kwento dito sa H2H. Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Kuya Poy, hindi ako naniniwala na may right person, wrong timing. Ang tamang tao ay darating talaga sa tamang panahon. So while waiting for the right person, enjoy your single life muna. Yan ang sabi ng single pa rin hanggang ngayon. Heart to Heart sa True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Gabi na, tahimik na ang lahat. Pero may bumubulong sa isip mo. Is there something you've been wanting to say but never dared to? Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Aminin mo na. True confessions. No filters,
No judgment, just real stories. Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso. Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labuching and DJ Tony. Dito lang sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Nagpapatuloy ang radio drama ng buhay. Sana Lord sa True FM sa 105.9. Alright, mga kapatid, nagbabalik po ang programang Sana Lord. Lord de Vera po ang inyong lingkod. At ang kwentong pinakikinggan po natin ay mula po sa panulat ni Macris Magboo Orpilla. At ang direktor po nito ay si Eric Galvez. Ngayon naman mga kapatid, pakilala ko ang mga artista natin. Ang gumaganap na Jeric at Jimmy ay walang iba kundi si Ginong Jojo Galvez. Si Kuya Alan Moya naman ang gumaganap na Aldrin. Pogi ka. At mga kapatid, bilang Lara at Soraya ay nagmumula po mga kapatid. Ang mga karakter na to ay binobosesan po ni Binibining Cristel Manuel. At si Cindy May Bacena ang gumaganap na Nina. Alright, oras po natin, 3 minuto bago mag alas 11:30. Alright. Basa muna tayo mga kapatid ng mga pabati ninyo. Magandang umaga po kay Ginong Saito Hanli. Magandang umaga rin mga kapatid kay Boots Sobremesana at Lori de la Cruz sa dating magnobyo at magnobya na si Tess and June Detona ng Botolan, Zambales. Magandang umaga sa inyo. Kay Tony Gablaya, magandang umaga. Pag-greet naman ang lahat ng health workers ng NCMH. Mabuhay ka. Ano kaya to? National Center for Mental Health? Ayos ah. Hello po sa inyo dyan. Sana makadalaw tayo at maghanda para sa atin ng streamer na welcome back, Mr. Lord de Vera. Punta na ako dyan dahil. Matagal na. Joji Ann Goyala Chavez. Pagbati raw sa pamilya Chavez at pamilya Repil. Nakatutok sila sa radyo. At shoutout din kay Riley Jacob, kay Ken, sa isang nagngangalang Daga, Chokoy, Iket, Bilog, Lovely. Salamat po. Curious ako makita tong si Bilog at si Daga. Ano kaya mga itsura nila, no? Si Lovely ay tunay kayang lovely. Lovely yan. Lahat naman tayo ay gwapo at magaganda. Diba? Sa mata ng may likha. Tama na yan. Bong Pedraheta, magandang umaga po. Shout out sa mga artista ng Sana Lord. Ang gagaling daw nila. Si Bong Pedraheta ay bahagi po ng hukbong may karayom Mabuhay at sinulid, mga kapatid. Sila ay super solid. Mga hukbong mananahi, mga kapatid. Wow! Mabuhay po mga taga Antipolo. J. Aribanez Gono. Sa pamilya Gono, Ibanez, Gihan, Igot, Gatok, Fortaliza, Maceda, Marino, Roquino, Publico, Anoco, Parmo at sa lahat po ng taga Barangay Punong Matalom, Leyte. Oh my God.
Si Tess and June Detona, habang nagtatrabaho pwede naman daw parang background. Pwede, ganyan talaga dapat. O, avid followers po ang mag-asawang Tess and June Detona. Leon Ibonia, huwag ka mag-alala. Naka-ready na. Malapit na. Bangungot 1, magandang umaga po sa lahat from SSFCA, San Francisco, California. Sigurado yan. Uy, Cristina Garcia, magandang umaga rin sa iyo. Ninita Bartolazo at ang Team Talipapa. My goodness! Arnie Darasin from Gama. Good morning! Opo. Magandang umaga sa iyo. Happy Monday, Arnie Darasin. Kay Jenny Milyoga, magandang umaga sa iyo. Alright, 11:01 ang ating oras. Nakakakilig! Ito mga kapatid, bago tayo magpatuloy. Anong araw ba yung mga katangian ng mga babae na sa mata ng mga lalaki talagang naging kanais-nais? No? Maliban yan of course sa physical na kaanyuan. Okay, wala namang isang set formula dahil ang atraksyon ay hinuhubog ng napakaraming elemento. True. May kultural, may sa personalidad, may kinalaman din dyan ang True. timing, kung anong bahagi sa buhay ng isang tao, di ba? Wala namang isang diretsong ito ang type niya. Yan, nagbabago-bago rin yan, karanasan, pagkatao, personalidad of course, kultural, yung nakapaligid sa kanya, environmental, ganyan, Pero sa malaking bahagi daw ng mga pag-aaral sa mga evolutionary psychology at sa mga relationship sciences na tinatawag, may ilan daw na mga umuusbong na patterns, kumbaga, na nakaka-trigger ng intense male attraction and attachment. Higit sa attraction yung attachment. Diba? Ito raw yung 5 sa mga madalas na umuusbong na mga pattern. Okay, una raw yung emotional warmth. Pero hindi lang simpleng emotional warmth. Yung pakiramdam ng tinatawag na ng selective attention. Ano ibig sabihin nito? Yung parang hindi kailangan totoo, pero yung pakiramdam ng lalaki na parang siya lang ang nakakakita sa akin sa ganong paraan. Or parang uniquely naintindihan niya ako, nakikita niya ako, gets niya ako, ganyan. Kung ito'y totoo o may paramdam lamang. Aba? Whatever makes a man feel singular rather than interchangeable, kumbaga. Yun daw, nakakamagnet daw yun. Kumbaga yung friendliness na hindi generic, kundi parang nakafocus lamang. Ganon. Ayos ba yun, Kathy Fuliente? Champion? True. Champion. Pangalawa, confidence without desperation. Confidence without trying too hard, sabi niya. Okay, sa mga pag-aaral daw, pinapakita palagi yung pagiging attractive ng katangian na self-confidence, being comfortable in one's own skin, kumbaga. Yung natural lang, hindi pilit. At may pagka-independent yung identity, hindi nakabase sa panggagaya o kung ano-ano pa. Walang sense of neediness na, ramdam mo yun, kumbaga, mababakas mo raw pag umi-effort. Kasi ang confidence will imply social value, emotional stability, at yung mas mababa ang tsansa na magkukrong-krong tong isang to. Alright, pangatlo, playfulness and shared humor. Anong ibig sabihin ng playfulness and shared humor? Okay. Yung natural lang na napapatawa mo yung isang tao. Spontaneous, hindi planado, hindi pinag-aralan, walang, kumbaga, again, effortless. Yung ritmo ninyo sa kung ano nakakatawa ay nagtutugma. Tapos mapapansin mo minsan, bakit kaya attracted? Bakit jowa niya yun? Napakapoging yun.
tignan mo naman itong si Ating. Mukhang floor wax. Kumbaga, sasabihin niya ng mga tulad ni Catherine Cristobal, di ba? Talagang grabe mga husga tong mga to eh. Grabe man lait. Correct! Okay, physical signs of vitality. Dito na papasok, of course. Hindi lang yung magandang pangangatawan, kundi yung expressiveness ng mga mata, yung animated facial expressions, kumbaga. Yung tono ng boses, movement, yung amoy. Ayan. Kapag amoy melon, champion yan. Pero pag melon, amoy, kudkurin na yan. Aswang! Okay. So, itong mga to, by conventional beauty, hindi ito yung mga, bukod sa physical pa, ang pinag-uusapan nating mga bagay. Pero sa mga lalaki, minsan hindi ganyan. Magtataka ka minsan, bakit hindi nila maipaliwanag, pero balik sila ng balik sa mga krung-krung na mga babae. Di ba? Pansinin mo yan. Hindi kita kinakausap. Eh di sa oras sa 11:08. Ayoko, Daddy. Ngayon, naging self-confident bigla itong si Nina. Dahil may sinuot siya. Siyempre, hindi agad ito tanaw ng mga lalaki. Pero yung pagdampi pa lang ng bikining itim sa kanyang katawan, abay, nag-transform na agad ang bruhang yan. Kung ano susunod na mangyayari sa oras po na 11:07, ito na po ang pagpapatuloy ng kwentong sinulat ni Macris Magboo Orpilla sa Sana Lord. Ito na po ang bikining itim. Nakakatuwa naman na ang dami palang lalaki sa bayang to. Konti lang ang gwapo, pero pwede na rin ang iba. Ay, ang dami kong nakilala at naging kaibigan sa nakaraang 3 araw. Lagi na lang nilang sinasabing ang ganda-ganda ko at ang sexy ko raw. Music to my ears. Magugulat si Soraya pagbalik niya bukas. Bukod sa mataas ang benta namin, nagawa ko lahat ng pagbebenta at pag-arrange ng mga bulaklak ng mag-isa. May mga manly helping hands pala ako. Ang mga lalaking ayaw umuwi at gusto lang makipagtitigan at pakipagkwentuhan sa akin. Well, who could blame them? Ang ganda at ang sexy ko naman talaga. Hi, Nina. Uwi ka na ba? Sabay na lang ulit tayo. Wag na. Nag-drive ako ngayon. Thanks for the offer though. May pupuntahan din kasi ako. Ha? Saan ka pupunta? Nina, good evening. Ano, alis na tayo? Sure, Jeric. Wait lang, let me get my purse. Oh, Aldrin, baka pwedeng ikaw na magsara ng shop, ha? Iwan mo na lang sa bahay namin ang susi. Baka gabihin kasi ako eh. Thank you so much. Mwah! Come on, Jeric, let's go! Ano kaya nangyari kay Nina? Bakit ibang-iba na siya? Bukod sa itsura, nagbago rin ang ugali. At panay pa ang lapit niya sa Jeric na yun. Oo, alam ko halata namang nagkagusto si Nina kay Jeric. Nung una ito magpagawa ng flower arrangement, nabitiwan pa nga niya librong bigay ko nung magkita sila. Di pa siya napakali nung nag-ayos siya ng mga rosas kaya nasugatan ng mga kamay niya. Pero hindi pa rin sila dapat magkalapit ng dalawa. Mukhang babayero yung Jeric na yun. Siguradong sasaktan lang niya si Nina. Ay nako, di nga niya pinansin si Nina nung una na sila magkita eh. Puro ako ang kinakausap ng Jeric na yun, kahit nakatitig na nga sa kanya si Nina. Ay, nakakainis! Ano ba nangyayari kay Nina? At ano ba na nangyayari sa akin? Para akong binibitay tuwing may nakikita ako mga lalaki nakaligid dito sa shop. Ay naku, makapagsara na nga lang. Pagkatapos ko rito, susundan ko sila. Baka kailangan bantayan si Nina para hindi siya abusuin ng Jeric na yun. Ako na lang magdadrive pa uwi. Nina, marami ka na nainom eh. Ang sarap pala ng ganitong pakiramdam. Para
ako lumulutang. Mas masarap pa akong pakiramdam na kaya kong ibigay sa'yo, Nina. Sumama ka lang sa akin. Akong bahala sa'yo. Nakikiliti ako, Jerry. Huwag dyan, huwag sa leeg ko. Ang init pa ng hininga mo. Pati kamay mo sa tiyan ko mainit din. Nina, halika na. Dadaling kita sa langit. Mas masarap ang pupuntahan natin na magkasama. Hayop ka! Bitawan mo si Nina! Mapagsamantala ka! Pati babaeng lasing, iisahan mo pa! Aldrin? Si Aldrin nga. Bakit ka nandito? Hinahanap mo rin ba ako? Bakit parang galit ka? Dahil ba iba ang kasama ko? Sorry na. Ang dami niyo naman kasing naghahanap sa akin. Ang saya-saya pala kapag pinapansin ng mga tao. Feeling ko I exist. I belong. Pero bukas ka na lang ha. Kasi umuwi na ako eh. Umuwi na. Nina, iuwi na kita. Sige, uuwi na ako. Kaya lang, umiikot kayo. Bakit kayo ikot-ikot lang? Huwag kang makialam dito! Kami ni Nina magkasama. Huwag kang umepal. Ako ang mag-uwi sa kanya. May gagawin pa kami. Kapag hindi ka pa tumigil, padudugain ko pa lalo yung mukha at ilong mo! Nina, huli ka na. Lasing ka. Hindi ka dapat sumasama sa mga lalaking may masamang balak. Huwag ka nga magmalinis, lalaki ka rin. Alam kong kursunada mo rin yung babaeng yan. If I know, baka gusto mo pang makauna. Hayop ka! Tumigil ka na kung ayaw mong paglamayan ka na lang bukas! Pokrito ka rin eh. Gusto mo rin naman makascore kay Nina eh. Nagmamalinis ka pa. Hindi ka! Bastos ng bunganga mong hayop ka! Huwag ka nang magpapakita uli kay Nina. Kung hindi, papapulis kita. Nabidyoan ko na ang ginawa mo kanina. Walang konsent ang ginawa mo dahil lasing at intoxicated ng alak ang babaeng kasama mo. Acts of lasciviousness yun. Papakulong kita kapag hindi ka tumigil. Kay Lamero! Ma! Sige! Tumakas ka naman, nyakis ka! Ayop na to. Buhati na kita, Nina. Tara na, uwi na tayo. Dito, ihiga mo na lang dito. Buti nandito ka na, Soraya. Hindi ko alam kanina kung paano ko ipapaliwanag kay Tito Jimmy kung bakit lasing na lasing si Nina. Buti na lang ikaw ang nagbukas ng pintuan. Nabasa ko yung message mo kaninang hapon kaya bumalik agad ako rito. Kanina ko pa rin tinatawagan si Nina pero hindi siya sumasagot. Ay, dapat bukas pa ako babalik dito eh. Hindi ko na tinapos yung workshop sa Maynila dahil nag-aalala talaga ako. Ano ba nangyari at nagkaganito yan? Ay nako, nagtataka rin talaga ako. Bakit bigla siya nagbago? Ibang-iba siya sa itsura pati sa personalidad, Soraya. Para bang may sumaping ibang katauhan kay Nina. Ay, kailangan ko ba maghanap ng albularyo o magtatawas? Hindi, ako na munang bahala. Hintayin natin siya magising. I mean, ako pala. Bukas ka nalang bumalik o babalitaan na lang kita. O sige, salamat sa pagmamalasakit mo sa pinsan ko Aldrin. Naku, wala yun. Sana maging maayos na ang lahat. Ang hirap pakiramdaman ng nangyayari kay Nina. Hindi siya to. Hindi to ang Nina na kilala natin. Ay naku, alis na ako. Sabihan mo ako kapag may kailangan kayo Kahit anong oras, mag-message ka lang. Oo, sige. Salamat. Siya, sige. Tama si Aldrin. Hindi ganito magkikilos ang pinsan ko. Wala man siyang malay. Ang malaswang pananamit niya, ang makapal na kolorete sa muka, pati yung buhok niya. Hindi ganito si Nina. Hindi rin umiinom si Nina ng alak o beer. Ay,
Mas manang pa ang pinsan ko sa matatandang manang. Paano nangyari na sa isang iglap naging ganito na lang siya bigla? At wala pa ako ng mga panahong nagbago siya. May kakaibang nangyayari dito. At kailangan kong malaman yon. Sino nga ba naman kasi ang hindi magtataka? Napakalayo at napakalaki na ng pinagbago ng pagkatao bigla ni Nina. Kaya ang pinsang si Soraya ay init na init ng malaman kung ano ang sanhi ng transformasyon ng kanyang pinsan na manang. Hindi lamang sa kasuotan kundi sa kilos Hoy! Tumigil ka ha? galaw ng katawan. Ayan naman ang At malaking ang mga lalaki pa, pinagtatalunan talaga ang kanyang pinsan. Mga kapatid, sa oras po na 11:16, walang maglilipat. Paparating na tayo sa exciting na bahagi ng ating kwentong pinamagatang Bikining Itim. Laging may balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! May confession ka ba? Opo, lagi ko siyang tinatanong kung magkaka-label ba kami. Tapos lagi niya na sinasagot na wrong timing. Para sa mga right love at the wrong time. Kailan kaya ang right time? H2H Confessions. Samahan si Kuya Poy. Heart to Heart. Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang 1:00 ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Paano mahalin ng ina ayon kay Dr. Love? Uwian mo ng siopaw, hopyang hapon, kaysa ibili mo ng alak. And I tell you, makikita niya yung concern mo sa kanya. Para sa mahalagang bagay na baka nalilimutan mo na. Dr. Love. Dr. Love. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa kwento ng iba. Kwento mo rin ba? Sana Lord sa True FM sa 105.9. Mga kapatid, sa oras po na 11:18, bago tayo magtapos, salamat po sila Milandones, Ray Santos at Dino Panganiba ng mga transmitter technicians natin, ang ating program assistants, Nia Bugarin de Guzman at Tito Mike Skip, ang sabongero pero hindi babaero. Akala ko ba sa motel mo ako dadalhin? Hoy! Ang researcher natin ay si Binibining Cathy Fuliente. Tatapusin ko Ang sila. technical director ay si Tatangding Bazarte. Studio technician Rico Robles. Ang ating editor ng drama ay si Net Liagas. At ang producer naman ay si John Christopher Lara. Ang ating spinner, musical director ay si Erwin Ocanya. At ang ating executive producer ay si Catherine Cristobal Manikis. Ako naman po, mga kapatid, ang kakwentuhan ninyo, Lourdes Vera. Ito na po yung huling bahagi ng ating kwento. Sige, go ahead. Okay, nakakalasing. Ganyan ang epekto sa mga lalaki ng bagong pagkatao. Wow, Ni ang Nina. sarap ng that king. Take note, pagkatao binanggit natin, hindi pangangatawan ha. Pero ang hindi niya nalalaman, maging si Nina mismo ay malalasing sa sarili niyang kapangyarihan. Sa bagong tuklas na ganda, kumpiyansa sa sarili at pagkilos ng katawan. Lahat ng ito dahil lamang sa isang piraso ng kasuotan. Na gaano man kaliit ay sapat na para magdulot ng matinding pagbabago. Kaya si Nina ay bago ng tao. At ang pinsan niyang si Soraya ay nagdududa na rito at desidido na hanapin ang sanhi ng lahat ng ito. Kapag natagpuan niya ba kung anong sanhi, pwede ba raw arborin ni Erwin Ocanya? Ano kaya gagawin niya doon? Ibebenta ba niyan sa online forum sa Reddit? Mga kapatid, ito na po ang huling bahagi ng kwentong sinulat ni Macris Magbo Orpilla. Mga kapatid,
ang leksyon nito, ano man ang pwede mong gawin para magkaroon ng pagbabago sa iyong pagkatao. Ito may sing-sing, brief, supporter, sando. Ito may mahika o wala. Parang si Michael Jordan, di ba? Gusto mo palagi ng isang pirasong underwear na hindi rin nilalaban mula pa ng panahon niya ng kolehiyo. Kadiri ba? Oo. Pero ilan ang sing-sing ni Michael Jordan? Ang kampyonato niya. I rest my case. Ito na po mga kapatid ang huling bahagi ng kwento dito sa Sana Lord, Bikining Itim. Oh my God. Ang ganda-ganda ko na talaga. Pinagkakaguluhan ako ng mga lalaki na dati dinadaan-daanan lang ako. Nirerespeto ako ng ibang tao dahil maganda at sexy ako. Sino mag-aakalang ang kagandahan at alindog kong ito ay galing sa 2 pirasong tela lamang? Nakakalungkot lang isipin na ang telang yun ay kapalit ang kaluluwa at katauhan ko. Pero pwede na rin basta maging masaya lang ako. Gagawin ko at isasakripisyo ko kahit ano. Sino ka? Bakit suot mo yung bikini ko? Bikini mo? Nahihibang ka ba? Hindi mo ba nakikitang ako ang nauna? Sa akin to. Sa akin! Kaya ikaw, hubarin mo yan! Hubarin mo! Hubarin mo yung bikining itim kung ayaw mo magaya sa akin! Pagsisisihan mo kapag nagaya ka sa akin! Hindi! Ayoko! Sa akin yung bikining itim! Hubarin mo! Hubarin mo! Huwag kang gagaya sa akin! Hubarin mo yan! Huwag mo nang gagamitin pang muli! Oh, gising ka na pala. Sorry, hinubaran na kita kasi nasukahan mo yung damit at undies mo kagabi. Hindi naman kita mabihisan dahil pagod na pagod ako. Hindi rin kita maibangon. Kaya kumot na lang muna. Nasaan ang bikini ko? Saan mo nilagay? Kinuha mo ano? Yung suot mo bang ternong bikining itim? Nilaban ko muna. Pero may mga dala na akong underwear. Sabi mo kasi diba nasira lahat ng undies mo? Teka, kukunin ko lang. Hindi! Ayoko ng iba! Yung bikining itim lang yung gusto ko. Kunin mo! Yun ang isusuot ko! Kunin mo! Ano? Nina, ano ba nangyayari sa'yo? Kunin mo na! Dalian mo! Ngayon na! Kailangan ko! Kailangan ko! Nina, anong kailangan mo? Bakit ganon? Hindi ko maalala. Hindi ko maalala kung anong sasabihin ko. Ano nangyayari? Bakit ako nakahubad dito sa kwarto? Ano nangyayari? Kanina, huminahon ka. Tama na. Tama na. Sabi ni Soraya, nawawala na raw ako sa sarili. Isipin ko raw kung anong kakaibang nangyari sa akin habang wala siya para masolusyonan ang problema sa pabago-bago kong pagkatao. Ay, ang tanging naaalala ko lang na kakaibang nangyari sa akin ay ang pagsusuot ko ng bikining itim. Kaya pakiramdam ko kailangan kong magpunta dito sa attic. Hindi ko alam kung sino yung babaeng nakikita ko sa panaginip ko pero siguro may kinalaman siya sa lahat. Malas naman, no? Napatid ako. Teka, may natapakan ako. Parang notebook. Wala naman to dati, Ano to? Diary? Basahin ko nga muna. Diary ng isang nagngangalang Harry. Sa mga pagbabagong napansin ko sa anak kong si Lara, inakala kong natural lang ang mga yon dahil sa unti-unting pagtanda niya. Ngunit hindi pala. Ang anak kong dating mahiyain, simple, mapagkumbaba, at tahimik lang na nagmamasid ay biglang naging palasagot, palabarkada, at laging nais na napapaligiran ng mga lalaki na wala ang kasimplihan at
kainosentihan niya at napalitan ng kamunduhan. Ilang linggo lang ang lumipas, tila natabunan ng panibagong pagkatao ang dating malambing at tahimik na si Lara. Sa bawat araw ay naramdaman kong palayo ng palayo ang aking anak. Hanggang sa isang umaga, bigla na lang siyang nawala na parang bula. At ang tanging nakita na lamang ay ang pares ng bikining itim na nakalagay sa isang kahon sa paanan ng kanyang kama. Hinanap ko ang aking anak, ngunit hindi ko na siya nakita pang muli. Sa galit ko, sinubukan kong sunugin ang bikini at kahon nito, ngunit bumabalik ito ng paulit-ulit dito sa lugar kung saan ito huling natagpuan. Kung totoo ang nakasulat, hindi regalong bikining itim upang tulungan akong gumanda at magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Isa tong sumpa. Sumpang kailangan kong takasan. Pero bago yun, gusto ko munang makita sa huling pagkakataon ng magandang si Nina. Magpapaalam muna ako sa kagandahan at kaseksihan ni Nina. Nina? Anong ibig sabihin ang narinig kong binasa mo mula sa diary? May kapangyarihan ang sinusuot mong bikini? Si Nina ang gusto kong gumawa ng flower arrangement ko. Ako rin eh. Bakit ba kasi ayaw niyong ilabas si Nina? Miss, alam ko maganda ka rin pero mas maganda at sexy si Nina. Namimiss ko na siya. Please naman, tuwagin niyo na para makagawa na ng bulaklak. Pwede ba? Alam kong the customer is always right. Pero may karapatan din ako magpaalis ng customer kapag sobrang irrational na ng request nyo. Magsilabas na nga kayo rito. Flower shop to. Huwag niyong gawing dating site. Labas! Labas! Grabe, sungit naman. Inggit siguro kay Nina na maganda at mas matangkad sa kanya. Oo nga, baka inggit lang. Naungusan kasi ang ganda niya. Sayang na babae to, secure. Labas na! Sabi ko naman kasi sa'yo, ako na lang kakausap. Bakit kasi ang sungit-sungit mo? Ayan, eto. Panoorin mo yung video na kuha ni Aldrin. Muntikan ka lang mag-ahasa dahil sa pinagkagagawa mo. Tapos ngayon gusto mo pang magkita kayo ng mga lalaking yun? Para sabihin ko sa'yo, alam kong may mga asawa na yung mga yon dahil nag-order na sila dati ng bulaklak dito. Wedding anniversary na nakalagay. Kung gusto mong sugurin ka ng mga asawa nila at pagbintangang kabit, huwag mo akong idamay. Pakialam ko naman sa kanila. Wala naman akong ginagawang masama ah. Kasalanan ko ba kung bakit naaakit sila sa kagandahan ko? Kapag hindi ka pa tumigil, itatali na talaga kita at hindi na kita palalabasin ulit dito. Galit ka lang kasi sabi nila inggit ka sa akin. Ewan ko talaga sa'yo! Nina, okay ka lang? At teka, Soraya, namumula ka ata sa galit. Nag-aaway ba kayo? Nina, umuwi ka na. Kailangan mo nang isauli ang suot mo. Kapag hindi pa, magagaya ka sa nabasa mo sa diary. Maglalaho ka rin na parang bula. Kaya tigilan mo na yan, please. That's easy for you to say dahil maganda ka. Sexy! Lahat ng tao gusto ka makita at makausap. Paano naman ako? Kapag nawala ang alindugong to, magiging invisible na naman ako. Hindi na naman ako mapapansin. Parang wala na naman ako. Kailangan ko ng mahika ng bikining itim para mapansin at maging visible sa paningin ng ibang tao. Ay, naku, mali ka, Nina. Hindi totoo yan. Nandito ako, oh. Nakikita kita bilang totoong ikaw. Hindi dahil sa panglabas na anyo o sa kung ano pa man. Nina, gusto kita. Gusto kita. Unang kita ko pa lang sa'yo. Gusto na kita kaya sana huwag mo isipin na kailangan mo magbago para magustuhan ka ng iba. Dahil lang totoong ikaw. Sapat na sapat na. Nina, mahal kita. Aldrin. Aldrin, baka mapabayaan mo yung hardware niyo dahil mas madalas ka pa rito kaysa sa pagtao mo doon. Hindi. Okay lang to. Nandun naman si tatay. Kaya na niya yun. Saka kasama niya naman si Papa JB. Eh di sana all na lang talaga. Kulang na lang sa inyo wedding march. Parang pinagbuklod na yung mga pamilya niyo eh. Ikaw, Aldrin, halos sa bahay ka na nakatira. Yung spare na kwarto, inangkin mo na. Grabe ka makabantay sa lakay kay Nina. Mabuti na yung consistent. Di ba, love? Oo naman.
Han, sigurado ka ba na okay lang na nandito ka palagi? Oo naman, love. Walang pagtutulong kahit na sino sa pag-iibigan natin dalawa. Supportive pa nga sila eh. Nako, ako tutol ako kasi naiinggit ako. O siya, alis na ako at hinihintay ako nila mama sa Cebu dahil birthday ni Kuya. Okay, buti naman para tahimik na dito. Aba! Joke lang. Han, teka, pupunta lang ako sa washroom ha. Soraya, kumusta na lang sa mga tita at tito at kay Kuya Mark? Okay. Hoy Aldrin, bantayan mo yung si Nina ha. Huwag na huwag mong paakyatin ng atik. Malapit naman nang maibenta yung bahay. Dito sa bayan ng lilipatan natin, mawawala din sa landas ng pinsan ko yung tukso at sumpa ng bikining itim na yan. Sa tingin ko naman, hindi na niya kailangan ng bikining itim na yun. May mga pagkakataong nagiging assertive na siya, confident at hindi mahihain. Lalo na kapag kaming dalawa magkasama. Baka lang naman, may ilang katangian na natili. Kailangan na sigurong bantayan mabuti si Nina. Pero don't worry. Ako nang bahala. Okay, sige. O basta, bahala ka na. Han, umalis na ba? Oo, love. Ilock mo na yung pinto. Sige, May sige. surprise ako sa'yo eh. Heto. Love, ang suot mo, bakit ganyan? Eh di hubarin mo kung ayaw mo tong suot ko. Ano ba mas gusto mo? Itong pula? O yung bikining itim? Kahit anong kulay, wag lang itim. Isa na namang kwento ng buhay ang hinimay ni Lourdes de Vera. Sana Lourdes sa True FM sa 105.9. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be